Sa isang maliit na bayan sa probinsya, namumuhay ang pamilyang Villanueva. Sa labas, tila masaya at buo ang kanilang pamilya. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, ay may mga lihim pala na matagal nang nakatago. Sa ika-18 kaarawan ni Mateo, ang panganay na anak na lalaki, isang lihim ang biglang lumitaw. Si Lola Clara, ang ina ng kanyang ama na si Don Ricardo, ay nagbigay sa kanya ng isang lumang kwaderno na puno ng mga larawan at pahina ng kwento. Anak, ito ang kwaderno ng mga alaala at lihim ng ating pamilya. Kailangan mong alamin ang katotohanan, sabi ni Lola Clara kay Mateo. Nagtataka si Mateo at sinimulan niyang basahin ang kwaderno. Doon ay natuklasan niya ang isang malupit na lihim na hindi pala siya tunay na anak ng kanyang ama na si Don Ricardo. Ano ito? Ibig bang sabihin na hindi ako tunay na anak ni Papa? Tama ba ako, Lola? Taka at nalilitong tanong ni Mateo. Lumapit sa kanya ang kanyang lola at marahang hinawakan ang kanyang kamay upang siya ay mapakalma sa kanyang nalamang sikreto. Pasensya ka na, iho ha. Ngunit nangako ako sa sarili ko na ipapaalam ko sa iyo ang katotohanan. Ang tunay mong ama ay ang kambal ng papa mo na si Don Rafael. Tugon ng lola niya na mas lalong nagpagulat sa binata. May kambal po si Papa? Teka Lola, nalilito na po ako. Bakit niyo po ba ito itinago sa akin? Alam ba ito ni Papa? Muling tanong ni Mateo na tinanguan naman ang kanyang lola. Alam namin ito lahat at ang dahilan kung bakit nangyari ito ay dahil ang tunay mong ama ay isang pari. Nagkamali siya noong siya ay nasa kabataan pa lamang niya. Alam niyang mali ang buntisin ng mama mo habang siya ay nasa simbahan at umaalay sa Panginoon. Kaya naman napag-isipang itago ka at ibigay sa kambal niya at naging isang sikreto na walang sino man ang nakakaalam. Salita ng kanyang lola, kaya napaupo na lamang siya dahil sa panghihina. Halos hindi niya matanggap ang buong katotohanan kanyang naririnig sa ngayon. Matapos malaman ni Mateo ang buong katotohanan, agad siyang lumapit kay Don Ricardo. Nagtadlay ng lungkot at galit ang kanyang mga mata habang humahakbang patungo sa ama. Pa, bakit mo naman po itinago ang katotohanan sa akin? Akala ko ang pamilya natin ay puno ng pagmamahalan at tiwala. Mateo anak, alam kong nasaktan ka. Pero sana ay maunawaan mo naman. Ang nais ko lang naman ay mapanatili ang kapayapaan sa ating pamilya. Sabi ng ama na may lungkot sa mukha. Kapayapaan? Pa, hindi ba't ito ang magiging dahilan kung bakit may sugat na matagal nang hindi napapagaling sa puso ko? Ang hirap tanggapin na inilihim mo sa akin ang tunay kong pagkakakilanlan. Tugon naman ang binatang si Mateo habang may luha ng tumutulo sa kanyang mga mata. Anak, patawad. Alam kong mali ako. Subalit nangyari ito noong bata ka pa lamang at iniisip ko ang ikakabuti ng lahat. Hindi rin magiging maganda sa mga mata ng ibang tao na isa kang anak ng pari. Pa, hindi sapat ang dahilan mo. Kailangan ko nang malaman ang buong katotohanan. Hindi yung bahagi lang na pwede mong itago. Oo, inaamin ko na nagkamali ako. Pero sana ibigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat. Mateo, noong panahon na yun ay nagdesisyon ang tunay mong ama na itago ka at ibigay sa kambal niya dahil sa isang pagkakamali ang nangyari. Alam niyang mali ang kanyang nagawa at nais niyang protektahan ka sa anumang masamang dulot nito sa ating pamilya at sa kanya bilang isang pari. Hindi nagsalita si Mateo at nakayuko lamang ito. Anak, alam kong mahirap tanggapin subalit ito ang naging desisyon ko noon. At sana ay maintindihan mo. Pa, hindi mo man lamang ako tinanong kung handa akong malaman ng totoo? Akala mo ba hindi ko kayang harapin ang katotohanan? Mateo, hindi ko inaakalang magiging ganoon kasakit ito para sa'yo. Kaya patawarin mo sana ako kung nasaktan kita. Matapos ng kanilang masalimuot na usapan, pumasok si Mateo sa kanyang kwarto at doon siya umiyak ng umiyak. Ang sakit na nadarama niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para na rin sa pamilya na meron palang lihim na matagal nang binubuhat.
Subalit sa kanyang mga luha, nagsisimula rin siyang magtaglay ng lakas para harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Kinabukasan, muling lumapit si Mateo sa kanyang ama, si Don Ricardo, at kasama na rin ang buong pamilya. Sa harap ng lahat, ibinahagi niya ang desisyon na pupuntahan ang kanyang tunay na ama. Bagamat nagulat ang pamilya, tinanggap nila ang nais ng binata na makita at makasama ang kanyang tunay na ama. Binigyan siya nito ng address at dala ang determinasyon ay nagsimula siyang maglakbay patungo sa paghahanap ng katotohanan. Nang makarating na nga sa binigay na address, napansin niya ang simpleng buhay at ang provincial na atmosphere ng lugar. Sa kanyang paglalakad, napagtanto niya ang pagiging malawak ng taniman at doon ay nakatagpo siya ng isang babae na tila ay magsasaka at nakasuot ng sombrero. "Excuse me, miss. Kilala mo ba si Father Rafael Villanueva?" Tanong ni Mateo, ngunit hindi ito sumagot. Masusing tinignan siya ng babae mula ulo hanggang sa paa bago nagsalita ng malditang tanong. "Sino ka? At anong kailangan mo sa kanya?" Magkakilala kami. Anak ako ng kambal niyang si Don Ricardo." Sagot naman ni Mateo. Napansin niya ang pagtaas ng kilay ng babae bago ito nagsalita. "Halika, sumunod ka sa akin." Sinundan ni Mateo ang babae patungo sa isang kubo sa gitna ng malawak na taniman. Sa pagpasok nila mula sa kubo, dinala siya ng babae sa isang kwarto. Nakita niya ang isang wheelchair na may nakaupo na matanda na nakatalikod. "Father Rafael, may bisita ka po," anang ng babae. Dahan-dahang umikot ang wheelchair at napansin ni Mateo na kamukha talaga ito ng kanyang ama na si Don Ricardo. Ngunit tila may nararamdaman itong sakit at hirap. "Good afternoon po. Ako po si Mateo. Anak po ako ni Don Ricardo." Seryosong pagpapakilala ni Mateo. Napangiti ang matanda at lumaki ang mga mata nito dahil sa gulat nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. "Alam ko na po ang lahat, lalo na ang sikreto mo." Dagdag pa ni Mateo. Kaya naman bumuhos ang luha ng matandang pari at siya ay niyakap. "Sorry anak, at inilayo kita. Patawarin mo sana ako." Umiiyak na sabi ng ama. Kaya tumahimik si Mateo at hinayaan ang kanyang ama na ilabas ang nararamdaman nito. Dahil sa labis na emosyon at pagod, nakatulog ng mahimbing si Father Rafael sa kanyang wheelchair at tinulungan naman ito ni Mateo na ilipat sa malambot na kama. Nang mabasa ni Maria ang damdamin ng binata, inisip niyang mas mabuti na muna silang mag-usap sa labas para hindi maistorbo ang pahinga ng matandang pari. Sa labas ng kubo, hindi napigilang maiyak ni Maria habang iniipon niya ang kanyang emosyon. Naisip niya ang mga masalimuot na pangyayari sa buhay ni Father Rafael, ang pakikipaglaban niya sa sakit na kanser, at ang pagpikit sa mga pangarap na hindi niya natupad dahil sa kanyang karamdaman. "Anak ka pala ni Father Rafael?" tanong ni Maria, na napansin ang pagiging tahimik ni Mateo. Tinanguan lang siya ng binata at agad itong nagpaliwanag. "Oo, kahapon ko lang nalaman, kaya't agad ko siyang pinuntahan dito." Nang malaman ni Maria ang katotohanan, napansin niya ang pangangatal ng mga kamay ni Mateo at ang halong galak sa kanyang mga mata. "Ako nga pala si Maria. Matagal na akong caregiver ni Father Rafael. Matagal na akong nasisilbi sa kanya simula noong malaman niya na meron siyang sakit na cancer. Maswerte ka at nakabisita ka pa sa kanya bago siya mawala sa mundong ito." Naantig si Mateo sa kwento ni Maria at hindi napigilang itanong, "May sakit pala siya? Ilang taon na lang ba ang itatagal niya?" "1 taon na lamang ang itatagal ni Father Rafael." Malungkot na pag-amin ni Maria, at pagkatapos ay napahimlay si Mateo. Napalunok dahil sa biglang pangungulila sa ama. Naisip ni Mateo ang mga masayang alaala kasama ang tatay niyang si Don Ricardo sa syudad. Pero ngayon ay nandito pala ang tunay niyang ama, lumalaban sa sakit sa isang tahimik na probinsya. "Sana mabigyan mo siya ng magandang alaala. Alam kong ikaw lamang ang makapagbibigay ng lakas sa kanya at makapagpapasaya," sabi ni Maria, na nagpabaling kay Mateo bago pumasok sa loob ng kubo. Naiwan si Mateo na nag-iisip sa ilalim ng magandang paglubog ng araw. Huminga siya ng malalim at nag-abiso sa sarili na haharapin niya ang mga pagsubok na darating.
Sa kanyang pagmumuni-muni, nagdesisyon siya na magbigay lakas, saya, at pagmamahal sa kanyang tunay na ama na walang iba kung hindi si Father Rafael. Kinabukasan, pagkatapos ng masalimuot na gabi, nagdesisyon si Mateo na simulan ng samahan ng kanyang ama. Handa siyang maging tanglaw at gabay sa huling yugto ng buhay nito. Sa unang araw ng kanilang samahan, nagtulungan silang magluto ng masarap na almusal. Nakatambay si Mateo sa tabi ni Don Rafael, habang siya naman ay abala sa paghahanda ng mga sangkap. Sa kanyang tabi, nararamdaman ni Mateo ang init ng pagmamahal ng unti-unting bumabalot sa kanilang munting kusina. Hindi ko inaasahan na makakasama pa kita. Ito ang isang pinakamasayang regalo ng Diyos para sa akin. Pasasalamat ni Don Rafael, na puno ng saya sa kanyang mukha. Maraming salamat din po pa. Gusto ko pong makilala ka pa at maging parte ng iyong buhay. Sagot naman ni Mateo, na puno ng dedikasyon. Ang araw ay nagdaan ng masaya at puno ng tawanan. Nagluto sila ng paborito ni Don Rafael na adobo at nagkasya sila sa munting hapagkainan na itinambak sa ilalim ng puno, malapit sa kanilang kubo. Dahil sa masarap na pagkain, ay napawi ang lungkot at nagdulot ng kasiyahan sa kanilang munting pook. Sa pagitan ng kainan, nagkwentuhan silang mag-ama patungkol sa mga karanasan sa buhay, mga pangarap, at ang mga masayang alaala na pinapasa ni Don Rafael kay Mateo. Nararamdaman ni Mateo ang init ng pagmamahal ng kanyang tunay na ama. At sa bawat salitang binibitawan ng pari, tila ba nawawala ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa pagtatapos ng kanilang simpleng kainan, nagtulungan silang linisin ang mga pinggan at pati na rin ang kusina. Isang bagay na tila simple, ngunit puno ng halaga para kay Mateo dahil naranasan niyang maging masaya sa piling ng kanyang tunay na ama. Ang samahang ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong perspektibo sa buhay at nagdulot ng kasiyahan na hindi inaakala na maaari pa niyang maranasan. Ang mga araw ni Mateo at Don Rafael at pati na rin ni Maria ay puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Araw-araw na silang masaya sa simpleng pamumuhay sa kanilang munting tahanan sa probinsya. Nagtatambay sila sa ilalim ng malaking puno, nagkukwentuhan, at nagtutulungan sa paghahanda ng masasarap na pagkain. Subalit isang araw, ay biglang inatake si Don Rafael. Nagluksa ang mag-ama at si Maria sa pagkawala ng masayang presensya ng matandang pari. Ang lungkot at pag-iyak ay bumabalot sa kanilang tahanan. Tila ba ang saya ay napalitan ng matinding pangungulila. Sa harap ng libingan ni Don Rafael, nagkakaisang nagluksa sina Mateo at pati na rin si Maria. Ang paglisa ng ama ay tila isang malaking dalamhati at hindi mapigilan ang pagtulo ng luha ng dalawang binata at ng babae na naging bahagi ng buhay ni Don Rafael. Nang lumipas ang ilang araw, nakaupo si Mateo sa ilalim ng puno, nagmumuni-muni at naglalamay. Hindi niya mapigilang mapaluha, iniisip ang masayang alaala na binahagi ni Don Rafael sa kanya. Nag-ambon ang ulan, ngunit tila hindi napansin ni Mateo ang malakas na patak ng ulan sa kanyang pisngi. Lumapit si Maria at tumawak sa kanyang kamay. At nang magsalita ito'y nagbigay ginhawa sa kanyang puso. Masaya akong pinasaya mo si Father Rafael kahit sa kaunting panahon lamang, Mateo. Alam kong tuwang-tuwa siya sa ginawa mo. Alam kong mahirap ang nararamdaman mo ngayon. Subalit gusto ko lang sanang malaman mo na narito ako para sa iyo. Tumingin si Mateo kay Maria. May halong lungkot sa mga mata. Salamat, Maria. Ramdam ko ang pagkawala ni Papa at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Hindi mo kailangang mag-isa sa pagdadalamhati, Mateo. Kasama mo ako at tayong dalawa ay magtutulungan sa pagharap sa lungkot na ito. Ngumiti si Mateo ng bahagya sa kabila ng lungkot. Maraming salamat sa pag-unawa, Maria. Paumanhin kung napakatindi ng emosyon ko ngayon. Hindi ko inakala na masasaktan ako ng ganito. Mahirap talaga ang mawala ng mahal sa buhay, Mateo. Pero sa paglipas ng panahon, makakaya natin ito. Nagsimula silang mag-usap patungkol sa pagkawala ng mahal sa buhay, ang kahalagahan ng pagmamahal, at ang pangako ng pagpapatuloy ng buhay. Sa ilalim ng gabi, napagtanto ni Mateo na kahit sa maikli at masalimuot na yugto, hindi siya nagsisisi sa mga bagay na naranasan niya sa buhay.
Ang pagmamahal at ang mga alaala na iniwan ni Don Rafael ay nagbigay sa kanya ng halaga at kahulugan sa kanyang buhay. Napapikit na lamang si Mateo at tuminga ng malalim. Muli siyang napatingin sa magandang buwan at saka umiti. Mahal na mahal kita, Papa. Salamat at hinintay mo ko at nagkaroon tayo ng magandang alaala sa isa't isa bilang mag-ama. Hanggang sa muli po. Paalam. Mula ng araw na yun, ay sumama na nga si Mateo sa kanyang kinagisnang ama. Ito ay walang iba kung hindi si Don Ricardo. Mahal na mahal niya ang kanyang kinagisnang ama. Kahit pa pumanaw ang kanyang tunay na ama, ay masaya pa rin siya dahil kamukhang kamukha pa rin naman ito ng kanyang itinuring na ama sa mahabang panahon. Napatawad na niya ang kanyang lola at ang kanyang ama-amahan. Nagpatuloy sila sa pagmamahalan bilang pamilya at masaya silang nagkasama-samang muli. Hindi nagtagal, niligawan ni Mateo si Maria at dumating ang araw na naging sila na nga talaga. Nagustuhan ni Mateo si Maria dahil si ito isang mabuting tao, maalalahanin, mapagmahal at higit sa lahat ay maalaga. Dumating ang araw na ikinasal na ang dalawa at hindi naglaon ay nagkaroon sila ng kambal na anak. Isa itong babae at isang lalaki. Pinangalanan nila itong Rafael at Rafaela. Ipinangako ni Mateo sa kanyang sarili na walang lihim siyang ipapamana sa kanyang mga anak. Magiging tapat at totoo siya sa mga ito at mamahalin higit pa sa kanyang buhay.